Nung Yolanda po, naghanda po ba kayo? Hindi. Parang ano nga lang kami parang kumbaga, parang wala lang mangyayari kahit inaano na sa TV na ganun ka siya kalakas. Wala lang. Parang at least lang kami, parang walang mangyayari talaga. Akala kasi namin hindi ganun kalakas. Kahit sabi ng TV, super daw. Pero siyempre, naano na lang sa mga bagyo, nasasanay. Wala pa kasi noon, ganun naman na bagyo. Pinaibakbit ko lang yung mga mga anak ko, mga apo. Ganun. Tapos, sa na mga alas 2, malakas na talagang ulan, at saka yung hangin. Yung mga dingding namin, natatanggal na. Tapos, pati yung natin, bubong, natatanggal na. Sabi ko, ayaw ko nang umalis dito na lang ako dito, bahala na. Sabi ko, hindi naman pumayag ang asawa ko, tsaka yung binata kong anak, hindi daw na, kailangan daw, talaga umalis kami. Sabi niya, sige na, muna ka na, susunod na kami. Kaya, napilitan na akong umalis. Pero talaga, pag lang namin, talaga, nabardan yung bahay nila. So, ma'am, yung Kaalis lang namin. Kaya ito, natakot na itong akong maliit. Sabi niya, Nana, kung tatago na naman tayo sa ilalim ng ng higaan, sabi niya. Sabi ko, hindi, aakyat na tayo sa bundok, sabi ko. Niligpit namin. Dinala doon. Binakwit din. Binakwit din. Oo, bakwit din kami. Lahat ng mga gamit. Pati damit, ang mga kaldero. Yung iba, bahala na. Basta aalis kami. Yung bahay, iniwan na namin. Sa amin yung tagapag-asa, yung driver sa Banaco. Kaya alam namin. Tapos sa radyo, sa TV. Kaya ako palagi, maaga pa akong nag-pake. Namin, dinamit ko na sa plastic. Opo. Kabalot na yun doon. Diyan lang ko lang ina-insta. May iwanan namin yan. Nadadalang lang. Naghanda na talaga kami. Nasaan po kayo na? Doon kami sa bundok. Umakit kami doon sa bundok. Nagawa kami doon ng tent. Mga ilang araw po kayo? 3 araw pa. Nandoon. So, Thursday pa lang. Opo, marami kaming pamilya doon. Siguro mga magiging 10. Bali 3 tent ang nandoon sa namin. Evacuation. I see. Tapos itong bahay namin, sinara lang namin. Pero yung yung dagat umabot yun. Talaga? Oo, yan ang dumi. Yan. Hanggang dyan. Kaya yung mga pambot namin, inano namin. Opo. Nakatulanganan akong anak to. Baruging kadto man kami ang mga pulis nga mag-evacuate kami ang bukid. Nag-evacuate kami diri bukid. Dinala ko tangan na nataas ang balay. Tapos nanmalit kami pagkaon kay tulungan kadaw ang nga bagyo. Parang na rin kami, nagpapay na naman kasi di pa nga totally na nakaka-recover sa ginagamit. Bago na naman. Pero sabi ko, wala tayong magagawa. Yan, natural phenomena yan. Tapos, kung maganda na lang tayo kung ano yung madadala natin, dahil na lang natin kung anong pwedeng mailikas, ilikas na lang natin. Pero yung bubong na, yung namin bahay, dinakasan talaga namin. Para diretso lang yung hangin, hindi siya masyadong Tapos, na-damage lang yun. Nag-alert na. Hindi na katulad noon, matagyakan. Wala nang tiwala. Pag sabi na magsilikas kayo dahil may tubig na darating kasama sa Ruby, yan na, sa mataas namin. Kasi meron naman namin lilipatan hanggang dyan.
Yan sa may siminto. Mataas na rin yan dyan. Pero hindi pa kami tumagya. Bumunta pa kami sa mas mataas. Sigurado, bahala na. Hangin lang naman doon. Basta wala lang tubig, okay. Okay lang doon. Dahil wala naman babagsak doon ng nyug. Mga putol naman lahat nung pampa. Nung ano pa, Yolanda pa. Tsaka yung mga kahoy. Pumunta kami doon sa purok na hinahawakan namin. Tapos inano namin na dapat maghanda sila sa doon sa darating na bagyo. O kung halimbawa yung kapitan na barangay council na lumikas na. Ang nakaganda yung habibis na yun, makipag-meeting kami sa kanya-kanya namin purok. Habibis pa lang ng hapon, nagsilayas na siya. Pumunta lang sila doon sa evacuation center. Yung mga tao. Oo. Pero, yung bang, tiningnan din namin yung bahay na pag-evacuitan nila. Nakiusap din kami doon sa mga, yung mga konkreto na bahay nasa safe zone. Kung pwede sila na, yung bang magpapanik na mga ma-evacuate sa kanila. Okay naman na. Tapos yung bahay na inano namin, yung 3 bahay na concrete dito sa safe zone, bukod dun sa pinatingnan namin sa engineer, yung Mabandok. Engineer ba yun? Yung dyan sa Corning.